Ma'am, ano po ang nararamdaman mo kapag ang senior citizen ay dumadaing at hanggang sa ngayon ay nakakaranas na hindi nakukuha ang kanilang benepisyo? Siyempre nalulungkot ako. Kasi alam po ninyo yung pagbaba natin, napakalaking bagay po sa akin na mamulat sa katotohanan. Iba kasi yung naririnig, iba yung nakikita mo talaga at nasaksihan mo. Para sa mga senior citizen po natin na wala pa rin benepisyo hanggat ngayon, Pretty woman, suffer while. Pretty woman. Ma'am, ano po masasabi niyo sa mga politikong nasasabit ang kanilang pangalan sa flood control issues? Lalo na yung ma'am, yung mga majority ngayon na alam natin at talagang balitang-balita na sila ay ang mga senator na may mga kaso. So Oo. ano ang masasabi mo dito? unang-una, alam niyo po, tinitignan namin kayo as good example. Sila yung tinitignan natin na magtataguyod sa ating bansa, di ba? Sila yung tinitignan natin na mas gagampanan nila yung tungkulin nila sa taong bayan at yung mas tama. Siyempre, ang pagtingin ko dyan, ang nararamdaman ko, Magandang gabi po, Ma'am Mara. Kamusta ka po? Kilala ka rin po na ikaw ang nagsimula at nagmalasakit na tulungan ang mga senior citizen at naatasan ng ating gobyerno para itaguyod ang NCSC online registration at PhilHealth online registration para sa mga senior citizen. At matagal-tagal din po tayong hindi nakita sa ating mga kababayan sa social media. Yan, ano po ang pinagkakabalahan mo after noong nakarang eleksyon? ayan, ako napakahaba ng tanong pero siyempre, unang-una sa lahat, magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po muli si Super Mara. Actually, sa ngayon, okay na okay po ako. Right after election, may mga konting pinagdaanan, pero para sa akin siguro, kapag tao ka talagang may pagdadaanan Lahat naman nalagpasan ko. Masalamat ako sa Panginoon Diyos sapagkat andito pa rin tayo at handang tumulong sa ating mga kababayan. Ma'am, nung last May 13, natuwa po ang mga supporters nyo, no? Lalo na ng mga Manileño, na kaisa kayo sa Sigaw ng Bayan at kasama ang inyong grupo na nakiisa sa Sigaw ng Taong Bayan laban sa mga tiwaling politiko. At, Ano yun yung rally? yung rally sa sumama si Senado. ma'am sa rally sa Opo. Senado. Bali, At nag-viral nga ito, nag-viral sa ating Facebook at YouTube. So, yun nga, kilala ka rin po bilang isang makabayan, no? Ano po yung nararamdaman mo noong nakita mong halos sumugod po ang taong bayan sa Senado noong last May 13? Yes, actually, totoo po yan. Last May 13, 2026, ako po ay sumali at nakibahagi at talagang binigay ko po yung buong puso ko para sa suporta ng ating gobyerno. Ang unang naramdaman ko, nung nakita ko yung mga kababayan natin, siguro ito na yung oras para talagang makamit natin yung justisya. Hindi lang sa korupsyon, kung hindi magkaroon ng pantay-pantay na pagtingin. Hindi porket isa kang government official, may VIP treatment ka na, diba? Kapag may ginawa, kailangan panagutan at harapin. Dahil po sa eksena sa loob ng Senado noong pong last May 13, may mga netizen po na nagsasabing nawala na po yung respectability ng Senado. Ano po masasabi mo ron? Actually, somehow, alam mo, nalungkot ako sapagkat nung nasaksihan ko yung nangyari sa Senado, ako bata pa lang, napapanood ko na yung mga dating mga senador na magagaling, di ba? Yung pinag-uusapan nila, makabuluhan at talagang merong pupuntahan. Kaya nung nasaksihan ko yung nangyari sa Senado, nalungkot ako. Kasi hindi ko akalain na meron palang grupo o may hating opinion ang mga senador natin. Which is dapat kahit paano pagdating sa taong bayan ay merong iisang pagtingin lamang at meron tayong sinusunod talaga para sa lahat. Siyempre nalungkot ako, parang kahit paano, magulo na nga sa ating bansa, mas magulo pa pala sa loob. Ma'am, ano po masasabi niyo sa mga politikong nasasabit ang kanilang pangalan sa flood control issues? lalo na yung ma'am, yung mga majority ngayon na alam natin at talagang balitang-balita na sila ay ang mga senator na may mga kaso. So Oo. ano ang masasabi mo dito? Unang-una, alam niyo po, tinitignan namin kayo as good example. Sila yung tinitignan natin na magtataguyod sa ating bansa, di ba? Sila yung tinitignan natin na mas gagampanan nila yung tungkulin nila sa taong bayan at yung mas tama. Siyempre, ang pagtingin ko dyan, ang nararamdaman ko, dapat talagang kung may kasalanan sila, harapin nila. Kumbaga, wag nilang daanin sa pagtatago, wag nilang daanin sa issue ng iba, kung hindi ang gusto po ng taong bayan, yung katotohanan. Kung wala naman tayong ginagawa, ba't tayo matatakot? So katulad nga po ngayon na
ang latest issue ngayon, ang latest sa news ngayon ay may warrant na si Jinggoy na naman, Jinggoy Estrada. Oo nga, so anong masasabi mo nabalitaan ko. ngayon doon? Somehow, kung titignan natin pagdating talaga sa kasalanan, walang kahit sino di ba? Kahit na mataas ang posisyon mo, mababa ka, dapat managutan talaga kung may kasalanan. Kasi ang kinawawa naman talaga dito, taong bayan at isa na ako doon. So ang sa akin lang, nandyan na sila, di ba? Tinitingnan natin sila, tinitingala natin sila. Dapat sila rin magpakita ng tama. Kung ano Tapos, yung tamang gawin. tapos ang ano nga dito ay 3 beses na siya nagkakaroon ng kaso, pangatlo na ito. Oo nga, Diyos ko, nakaka-stress yan, Pero sabi nga nila lahat ng bagay kasi may hangganan Pero kung gumagawa ka ng tama para sa iyong kapwa, naniniwala ako na tutulungan ka pa ng Panginoon Diyos, di ba? Na maitawid mo yung pagtulong mo. Katulad ng ginawa natin po sa Maynila at hindi lang sa Maynila, sa kabuuan ng mga senior citizens sa buong Pilipinas, na itawid natin yung pagtulong natin kahit mahirap. Sabi ko nga sa sarili ko, paano ko nagawa yun? Paano natin nagampanan? Pero pag Panginoon Diyos ang kakampi mo talaga, ibibigay niya sa iyo lahat. At tutulungan ka niya. Gagabayan. Gagabayan ka niya. At nandun talaga yung suporta ng maraming tao sa atin. So, bali ma'am, matindi na po yung nangyayari, no? Especially sa mga politics. So, ano po masasabi niyo at mensahe po sa ating taong bayan para mapanatag po ang kanilang kalooban sa takbo ng politika? Lalong-lalo na sa Senado, di ba? Alam niyo po, para sa mga kababayan natin, kaisa niyo po ko sa lahat. Ang gusto natin makita yung katotohanan, mabigyan ng hustisya at talagang maparusahan yung nagkasala. Kahit paano doon mabibigay natin muli yung dignidad natin at yung ating tiwala sa mga naglilingkod. Kasi kung hindi ibibigay ang hustisya na to, mawawala na po talaga ng tiwala. Pero umaasa pa rin ako na ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos ay bibigyan tayo ng hustisya at ibibigay niya ito ngayon. Ma'am, kilala ka rin po bilang isang philanthropist at senior citizen advocate. Marami pong senior citizen ang nadismaya at nalungkot at tila nawalan sila ng pag-asa o nawalan ng kakampi dahil sa hindi mo pagkapanalo bilang mayor ng Maynila noong nakarang eleksyon. Paano mo po itataguyod ang mga programa para sa kanila? Unang-una po sa lahat, yung pagkapanalo, hindi ako nalungkot, pero ang natalo po kasi dito para sa akin yung taong bayan na gusto po natin tulungan. Ako naman, kung anong kaharapin ko, tatanggapin ko ng maluwag sa aking puso. Ngayon po, yung pagtulong ko sa mga senior citizen, hindi naman po natapos siya ng panahon lang ng eleksyon. Hindi man po ako nakikita sa lantaran sa kalsada, sa bawat barangay, pero sa aking paraan, ako po ay tumutulong pa rin hanggang ngayon sa ating mga senior citizen. At hinihiling ko po sa inyo na huwag kayong mawalan ng pag-asa dahil sa ginawa natin, nakita nyo po nagkaroon ng magandang resulta. Ibig sabihin, lahat ng gumagawa ng kabutihan at para sa ating lahat ay may magandang resulta. At ito po ngayon ay natatamasa nyo na kahit paano sapagkat meron ng pumapansin po sa ating mga senior citizen, di po ba? Hindi lang sa barangay. Kung hindi mismo ating mahal na Presidente Bongbong Marcos ay nagtayo pa ng Malacanang Hospital para sa ating mga senior citizen. Na kung saan dito po nakita niya at na-inspired siya sa ating ginagawa. Na talagang iba pala kapag tinulungan mo yung mga magulang mo, tinulungan mo yung mga lolo at lola. Kaya naman ang hiling ko po sa inyo, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Ako po'y nandito, bata pa naman ako, maabutan ko pa kayong lahat. Ang gusto ko lamang po sa aking pagbaba ay hindi na po haluan ng politika sapagkat ang pagbaba ko po muli ay para sa taong bayan. Ma'am, ano po ang nararamdaman mo kapag ang senior citizen ay dumadaing at hanggang sa ngayon ay nakakaranas na hindi nakukuha ang kanilang benepisyo? Siyempre nalulungkot ako. Kasi alam po ninyo yung pagbaba natin, napakalaking bagay po sa akin na mamulat sa katotohanan. Iba kasi yung naririnig, iba yung nakikita mo talaga at nasaksihan mo. Para sa mga senior citizen po natin na wala pa rin benepisyo hanggat ngayon, kung po pwede lang po, hindi lang kayo tatawag, pumunta na kayo talaga sa Malacanang, di ba? Kasi nandiyan naman ang opisina ng mahal ng Presidente Bongbong Marcos. Anytime, welcome po ang lahat ng pwedeng magbigay ng hinaing nila. Siyempre, nalulungkot ako sa mga senior citizen natin na nahihirapan pa rin hanggang ngayon. Siguro, ang gawin na lang po natin, lapitan natin yung opisina ng Presidente, ng mahal na Presidente Bongbong Marcos. Ako naman po, nandito, kung ano po yung maatasan sa akin na pwede kong gawin para mas makatulong, ay gagawin ko. Naghihintay lang naman ako ng senyales na gawin ko to, gawin ko yan. Kasi ako naman kung meron akong kukuning trabaho o gagampanan ko talaga. Katulad nga nung social universal pension na yon. Oo. So ang balita nga dito ay nakabinbin lang sa Senado.
So, Imagine mo, yan, di ba, busy pa sila matagal. sa mga kaso Oo. nila. Samantalang ang mga senior citizen natin, Naghihintay. naghihintay. Oo, yun na nga eh. Dapat alam natin kung ano yung dapat nating i-priority kahit na may pinagdaraanan pa yung bansa natin. Oo nga eh. Kasi ang mga senior citizen, natural nagmamadali yan kasi minsan may nararamdaman sila o meron silang gustong bilhin na gamot na immediately kailangan nila. Siguro, kahit na merong ganitong problema sa Senado o sa Kongreso, dapat siguro unahin pa rin nilang tapusin yung para sa taong bayan. At alalahanin naman nila ang mga senior citizen natin. Tama, na, alalahanin. Ang hirap maging senior Oo. citizen, ano? Opo. Kasi wala ka ng pagdadaingan. Kung wala ka ng sumusuporta sa'yo, natural sa gobyerno, aasa ka kahit paano, di ba? Yun ang kaguluhan nangyayari sa sa So ma'am, Senado. opo. So ma'am, ano po yung pangunahing dahilan at pumasok po kayo sa politika sa Maynila? Ay, number one talaga yung mga senior citizen. Talagang pumasok ako dahil sa nakita kong kakulangan ng pagtulong sa kanila at nandun ako sa, hindi naman sila yung dahilan ko lang, pero alam mo yung gusto mo pang tumulong ng mas maraming bagay. Yung gusto mong ibigay yung para sa kanila na alam mong isang paraan kung sana makaupo tayo. Opo. Dahil yung budget po ng ating gobyerno, budget po ng mga senior citizen, budget ng taong bayan, syempre nakasalalay dun sa mga nakaupo kung ipapasa nila yung batas, i-implement nila yung mga programa, di ba? So ako talaga, kung mabigyan ako ng chance, hindi siguro maghihintay ng isang araw mga senior citizen Hindi ko natutulugan. Talagang yun ang programa mo, gampanan mo talaga. Nang wala ka nang inaantay pa na kahit na ano. So, dati kasi, nung nakaraang election ay, di ba, bumababa kayo at ano nga kayo ng, yung pagtulong sa ating mga senior citizen. So, if ever na gagawin niyo uli po ito ngayon, so, kailan naman po kaya maaasahan ng ating mga senior citizen ang inyong pagbaba at makakatulong sa ating mga senior citizen? Actually, the soonest possible time, gusto ko talagang bumaba. Naghihintay lang ako ng kaunting senyales na kasi hindi ka naman pwedeng umakto na parang ikaw lahat di ba? Na ikaw lang yung pwedeng gumawa. May mga nakaupo, so kailangan pa rin natin bigyan ng respeto yung mga nakaupo. Syempre tayo bababa, naaayon dun sa kailangan nating gampanan na hindi tayo makakasagasa ng ibang tao. So, meron na po ba kayong naiisip kung na Hindi lang naiisip, matagal na. Marami talagang gusto kong gawin. meron na po ba kayong schedule? Tumatiming lang talaga ako. Tumatay. Kumbaga, nandun ako sa gusto ko ma-surprise yung mga tao. Hindi yung Wow. sasabihin mo pagkatapos di naman mangyayari. Diba, sawa na tayo sa pangako. Pag Ayan. politika lang yan, pag eleksyon lang yan. Ay, ayan. So, ako talaga bababa para sa taong bayan. Hindi para sa sarili ko. Kaya nga hinihiling ko rin na talagang malakas pa rin yung mga senior citizen natin para magkaroon pa rin tayo ng chance na makita sila at masaksihan pa nila yung talagang magbabago at mangyayari sa kanilang mga programa. Ayan mga senior citizen, I'm Oh, sure magsaya ba excited sila? na naman sila sa pagbaba ni Super Marasi. Okay. Ma'am, yung mga outreach program niya po ba talagang Yan, outreach itutuloy niyo po ba yan? O Siyempre, itutuloy ko. Definitely. Kasi yung mga ganung bagay na pagtulong, hindi mo naman puputulin yun at unless na lang siguro maging mayayaman na lahat ng tao na hindi na kailangan ng tulong natin. Pero sa ngayon, kailangan kahit na maliit na bagay man yan, tumulong talaga tayo. So sa palagay niyo po ba, marami pa rin mga senior citizen na talagang kailangan ng tulong dyan? Ay, syempre Sa naman, Manila? definitely. Oo. Mas kukunti yung hindi nangangailangan Mas marami Mas yung marami nangangailangan yung talaga. nangangailangan. Alam mo yung mga senior, bumili lang yan sa drugstore, may kailangan na agad yan. Yeah. Kasi yung gamot nila hanggang 30 days lang, baka minsan nga 10 days lang Di ba katulad ng kilala kong senior citizen, ang bibili niyang gamot, pang 5 araw lang lagi. Kasi yung 5 araw na yon after 5 days, saka na lang siya ulit mamumroblema. Ganun ang sitwasyon ng mga senior natin. Hindi sila yung tipong 1 month makakabili ng gamot or 2 months. Hindi. Pang 5 araw, 7 days, 10 days, pinakamarami na. Grabe. Ibig sabihin, ganun yung pangangailangan ng mga senior citizen natin. Na sila mismo, meron silang expiration dun sa gamot na kailangan nilang inumin. So nasaan po yung mga pagtulong, 'di ba? Kung dire-diretso 'yan, I don't think na kakapusin yung mga senior Kaya, citizen natin. Sana lahat po ng mga nakaupo natin sa gobyerno magkaisa naman para sa programa na ma-prolong din yung programa na maibibigay sa taong bayan para naman humaba din yung pangangailangan nila na matustusan talaga. Kasi minsan sasabihin nila, ma'am, nakingi ako ng gamot. Pero after 15 days, ma'am, wala na akong Wala na gamot. naman. Dapat So hindi lang pala expiration ng buhay natin yung may expiration, no? Pati yung ginagamit natin, iniinom natin yung pangangailangan natin. So yun ang gusto ko talagang So matulungan. last 2 questions. meron pa? Ma'am, paano po hinaharap kung may mga taong may negative na comment sa mga programa mo? Alam mo, feeling ko
mga ano yon, basher ng kabila. Hindi, honestly speaking pag may negative comment, wala pa akong nare-receive na sobrang below the belt. Oo. Pero yung mga nagne-negative comment sa akin, feeling ko hindi nila ako kilala. Or feeling ko baka nandun sila sa Babuyan Island na hindi nila alam yung nangyayari sa atin presently. Sa mga natulungan naman po natin na areas, wala pong nagne-negative comment na Wala sa naman. akin. Wala naman. So far. So far naman, wala namang nagko-comment na mga... Oo, di ba? Ang comment lang nila, Masama. ma'am, ganda nyo. Ang galing ng boses nyo. Galing nyo, Oo nga, galing nyo ganun. kumanta. Ganda nyo, ganun lang. Ma'am, sa inyong pamilya, no, bali, ikaw po ang tumatayong panganay, no? Paano naman po kayo bilang isang ate? Oo, pangalawang panganay ako. Yung panganay sa akin, 1 year lang yung gap namin. So, parehas kaming ate. Sa mga kapatid ko, medyo stricto talaga ako. In the sense na kung anong tama gawin nyo. Pag mali, hindi ko tolerate. Ganun ako eh. At saka pag nagtanong sila sa akin, humingi sila ng advice, hindi rin ako magsisinungaling para ma-please lang yung pakiramdam nila. Kung hindi sasabihin ko talaga sa'yo, kung ano mangyayari sa'yo, kung yan pa rin yung magiging desisyon mo. Kasi bakit ko yung ginagawa? Kasi ayoko silang magkamali. Hanggat maaari, iniiwasan ko yung masaktan sila, tapos sasabihin ng kapatid ko, kasi naman, ikaw yung panganay, tapos di mo pa sinabi lahat di ba? Gusto ko, pag nag-advise ako, pakinggan mo ko, sundin mo rin ako at the same time. Kasi hindi naman ako mag-a-advise kung hindi para sa kabutihan niya. In short, pag humingi ka ng advice sa akin, yung totoo lang ang maririnig talaga. Ganun ako. Bihira akong yung, actually, di ako nag-tolerate pero pag pinuri kita, sabihin, totoo talaga yun. Bihira ako magpuri ng tao Kasi baka lumaki lang na lumaki yung ulo, tapos magbago, di ba? So, sa akin naman, sa mga kapatid ko, good thing, sumusunod naman sila, tsaka nakikinig.